Good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanya yung amin na po. Araw ng Biyernes, ngayon ay May 23 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw at sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Pangulong Marcos pinag-resign buong gabinete. Todo Balita. 12 Pinoy kulong sa Malaysia. Todo Balita. Idil Adha sa Hunyo 6, isang regular holiday. Todo Balita. Sa balitang lokal, 11 Pangasinan MSMEs kasali sa International Food Expo sa Manila. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Manny Pacquiao laban niya kay Barrios, kumpirmado na. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa balitang pambansa, pinagsimuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lahat ng miyembro ng kanyang gabinete ng courtesy resignation bilang bahagi ng mas malawak na pagsasaayos sa direksyon ng pamahalaan kasunod ng resulta ng halalan. Layon ng hakbang na ito na muling ihanay ang administrasyon sa mga tunay na pangangailangan at inaasahan ng taong bayan. Ayon sa palasyo, tapos na ang panahon ng nakagawiang pamamalakad at ang tinig naman ng mamamayan ang dapat mangibabaw, hindi ang politika. Sa pamamagitan anya ng panawagang ito, binibigyan ng kalayaan ang Pangulo na masusing suriin ang performance ng bawat ahensya at tutukuyin kung sino-sino ang nararapat na manatili sa gabinete batay sa bagong prioridad ng administrasyon. Itinuturing ng Malacanang ang hakbang na ito bilang pagsisimula ng panibagong yugto ng pamumuno, isang pamahalaang mas matatag, mas mabilis kumilos at nakatuon sa konkretong resulta. Idiniklarang holiday ng Malacanang ang Hunyo 6, Biyernes bilang regular holiday sa buong bansa. Ito ay dahil sa pag-obserba ng Idil Adha o Feast of Sacrifice ng mga Muslim. Base ito sa Proclamation 911 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong May 21 na inirekomenda naman ng National Commission on Muslim Filipinos. Ang Idil Adha ay isa sa dalawang importanteng holiday ng mga Muslim sa Muslim calendar at ang isa pa ay ang Idil Fitr na siya namang pagtatapos ng holy fasting sa buwan ng Ramadan. Hinatulan ng 3 buwan ng pagkakakulong sa Malaysia ang 12 OFW na naaresto sa paggamit ng peking entry permit papasok ng Laos o Lao. Nabatid na naaresto ang 12 OFW noong Pebrero at hinatulan ng Malaysian government nitong May 20 at dahil 3 buwang kulong lamang maaari rin silang palayain sa Hunyo. Sa tulong ng Philippine Embassy at Department of Migrant Workers, naibaba ang sentensya ng 3 buwan. Sa pamamagitan ng telegram lamang ni-recruit ang mga biktima at pinagamit ng peking entry permit papuntang Laos o Lao. Ayon sa Department of Migrant Workers, inalok ng trabaho bilang call center agents na may sahod na 50,000 pesos kada buwan ang mga biktima. Samantala, itinakda na ng Senado sa Hunyo 3
ang pagtitipon bilang impeachment court para sa pag-i-issue ng summons sa iba pang kautusan na may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa liham ni Senate President Francis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, tatanggapin ng Senado ang panel of prosecutors ng House of Representatives bilang bandang alas 4 ng hapon sa Hunyo 2. Magbubukas naman ang regular na sesyon ng Kongreso sa Hunyo 2 at magtatapos ang 19th Congress sa Hunyo 14. Ipinadala na rin ang kopya ng liham sa tanggapan ni Vice President at tinanggap na rin sa ganoong petsa. Pebrero nang inakusahan ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte ng betrayal of public trust at culpable violations of Constitution. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Labing isang MSMEs mula sa lalawigan ang Pangasinan ang inilahok ng provincial government sa 3 araw na International Food Expo na nagsimula kahapon sa World Trade Center sa Pasay City. Ito ay tatagal hanggang May 24. Ang 11 exhibitors mula sa lalawigan ng Pangasinan kanilang sino-showcase ang kanilang mga produktong pagkain sa nangungunang Trade Promotions Program. Layunin nito na ipakita ang innovation sa food industry sa pamamagitan ng pagdala sa isang venue ang mga local at international food, beverage and ingredient industry players. Pinangunahan kahapon ni Governor Ramon Gico III ang pagbubukas ng booth ng Pangasinan sa nasabing International Food Expo. Pahayag ni Governor Ramon Gico, kasama sa layunin ay ang palakasin ang ilan sa mga ipinagmamalaking pagkain o produkto ng lalawigan ng Pangasinan, ang tinatawag na 3Bs, ang bangos, bagoong at bukayo. Samantala sa pangalawang termino ni Governor Ramon Gico III, sinabi nito na ang provincial government lalo nitong palalakasin ang promotion hindi lang ng mga local products kundi ganoon na rin ang mga tourism sites sa lalawigan ng Pangasinan. Kaugnay pa rin sa partisipasyon ng 11 MSMEs sa International Food Expo kabilang sa mga exhibitors mula sa lalawigan ng Pangasinan, ang Huyang Food Corporation na ang produkto nito ay ang bangus at chicken karaage. Ang Elisha Bay Dagupan Bangus and Seafoods, produkto nito ay mga processed bangus. Ang Mama Sili Enterprises ng bottled processed bangus mula naman sa bayan ng Anda. Kabilang din ang Di Malupig and Gabriel Food Products and Trading. Mula naman sa Posorubio, ang Bernal Bagoong mula sa Lingayen, ang Abundance Agritourism and Training Center mula sa First District, ang Bantog Samahang Nayon MPC o Multi-Purpose Cooperative na ang produkto ay dairy products mula naman sa bayan ng Asingan at ang Nutridence Food Manufacturing Corporation mula sa bayan ng Santa Barbara. Ang mga first-time exhibitors na dala ng provincial government sa nasabing Food Expo ay ang Potico Food Products. Ito ang popular na produkto nito ay ang Romana Peanut Brittle mula naman sa bayan ng Mangaldan. Ang LDK Food Processing o Seafood Processing at ang Anjo Farms Incorporated mula naman sa bayan ng San Fabian. Samantala sa bayan ng Bayambang, isang enhancement training sa paggamit ng corn husk, isang byproduct ng corn farming, upang lumikha ng iba't ibang novelty items ang isinagawa ng Municipal Agriculture Office sa Ligue Barangay Hall sa pakikipag-ugnayan sa Heart and Soil Farm School Incorporated. Mula nung May 20 hanggang 22, nag-ensayo ang mga magsasaka sa paglikha ng mga novelty items kagaya ng bag, vase at bulaklak gamit ang corn husk sa pamamagitan ng mga natutunang mga technical na pamamaraan at disenyo. Sa nasabing training na isulong ang prinsipyo ng
sustainability at alternative livelihood bilang paraan sa paglaban sa kahirapan sa pamamagitan ng pag-recycle ng mga materyales na dati nang itinuturing na basura matapos ang pagsasaka. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Opisyal nang inihayag kahapon ni boxing legend Manny Pacquiao ang kanyang paghahamon kay World Welterweight Champion Mario Barrios. Nakatakda ang suntukan ng 46 years old na si Pacquiao at ang 30 years old na si Barrios sa Hulyo 19 sa Las Vegas, Nevada. Determinado ang dating World 8 Division Champion na agawan ng World Boxing Council welterweight crown si Barrios. Kasalukuyang number 5 si Pacquiao sa WBC welterweight ratings. Samantala sa basketball naman, mapapalaban kaagad ang Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup sa August 5 hanggang 17 sa King Abdullah Sports City sa Jeddah, Saudi Arabia. Sa inilabas na schedule ng mga organizers, unang makakalaban ng Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei sa August 6. Nagtagpo na ang Gilas Pilipinas at Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup qualifiers kung saan may 1-1 head-to-head ito. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang oras po natin alas 5:20 ng umaga. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin,
Nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Sandari Batulao. DWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:24 na po ng umaga sa Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantani Paragire at sa technical Aaron Edwin Inong. Kasalukuyan pong ginaganap sa Ilocos Sur ang National Schools Press Conference at saka National Festival of Talents. Ayan, ang mga participants po yan mula Luzon hanggang sa Mindanao. Mula sa Region 1, mula sa Ilocos Norte, Cagayan, dito sa dulo at sa bandang taas naman hanggang sa pinakahuling rehiyon sa isla ng Mindanao. Ayan, meron ng mga initial results, buong galak na itinaas ng Most Outstanding School Paper Advisors at Campus Journalists ang bandera ng kanilang rehiyon habang tinatanggap ang parangal sa National Schools Press Conference 2025 sa Vigan, Ilocos Sur. Ayan, ayon po yan sa Department of Education. Meron tayong nakitang mga initial ng mga nanalo sa iba't ibang kategorya. Like for example, sa National Schools Press Conference, School Paper Contest winners, initial pa lang ito. Pinakamahusay sa pahinang editorial, elementarya, Alimpatok, mula sa Sagpatan Elementary School sa Ilocos Norte. Number 4. Pang ilan to? Pinakamahusay sa pahinang Lathalain Elementarya, ang Munting Sanghaya. Yan po yung mga pangalan ng kanilang mga school papers. Mula sa Alaminos Central School, SDO Dagupan, SDO Alaminos City. Congratulations! Pinakamahusay sa pahinang Agham at Teknolohiya Elementarya, ang MMSU's ABC. Mula naman sa MMSU Laboratory Elementary School sa SDO Lawag City. Sino pa ba? Eto, pinakamahusay sa pahinang balita sekundarya, taga-Bunsod. Mula naman sa Malasiki National High School, SDO 1, Pangasinan. Congratulations! Best Feature Section, Secondary, this spring mula sa Christ the King College, SDO San Fernando City. Best Science Page o Best Science Page, Secondary, Metamorphosis mula sa PSU Laboratory High School, SDO Pangasinan 1. Ato, isa pa, pinakamahusay sa pahinang Agham at Teknolohiya, Sekundarya, Banyuhay mula sa PSU Laboratory High School, SDO 1, Pangasinan. Nakadalawa na ang PSU So ilan lang po yan sa mga initial winners sa ginaganap na dun sa hindi ginaganap kasi may nakita ako ditong closing 22. Nagtapos na kahapon. Siguro yung ibang mga winners, ipopost na rin sunod-sunod yan ng DepEd Region 1 sa kanilang official page. So yung closing ay kailan? Nawala yung tinitignan ko. May 22 kahapon sa Vigan City. So ang naging participants diyan, halo National Sports Press Conference at saka National Festival of Talents, national competition po yan, ay ang kabuuan higit 5,000 na mga kabataang delegado mula sa iba't ibang panig ng bansa.
Susunod naman po yan next week. If not, ito na siya mag-open, parang 24. Ito naman, nasa malaki rin ito, 5,000 to 7,000 or more. O baka 12,000 pa ang palarong pambansa ng Department of Education at ang host naman ay ang Ilocos Norte. Susunod po yan. At inaasahan po na siyempre dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas niyan dahil yan po ay sa host ang kanyang lalawigan, ang Ilocos Norte. Samantala mga kaibigan, may paalala at saka imbitasyon naman ang Central Pangasinan Electric Cooperative sa pamamagitan ni Engineer Rodrigo Corpus, ang General Manager, sa lahat ng member consumers ng Senpelco. Ayan po, magkakaroon ng public hearing sa June 13. Friday at June 20 Friday. Ano ang ipipresent sa nasabing public hearing, pero ito po ay online. ERC case number 2025-067RC, Thermal Luzon Incorporated and Central Pangasinan Electric Cooperative Incorporated. Patungkol ito sa application for the approval of the power supply agreement between Thermal Luzon Incorporated at Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelco with prayer for provisional authority or interim relief and motion for confidential treatment of information. Pero yung explanation po dyan na Engineer Corpus ay ready na ba ka, Aaron Edwin? Pakinggan natin yung recorded po na interview natin kay Engineer Corpus. Ito po yung process sa approval ng application ng Senpelco at ng Thermal Luzon Incorporated para sa 25 megawatt power supply agreement. Ito po ay ay natapos sa public bidding or yung aggregation na kinandak ng National Electrification Administration, kung saan isa ang Senpelco among 121 electric cooperative na kasama dito sa aggregation, at na-finalize yung agreement for application for approval ng ERC. Kaya ito ay docketed na sa ERC at nag-schedule ng public consultation at public hearing sa June 13 Friday, at saka ang pangalawa ay sa June 20 2025 upang ilatag sa member consumer owners yung papasukang kontrata ng Senpelco with regards to its power supply agreement. Ito ay 15 years power supply contract at may capacity na 25 megawatt. Sir, ano pong significance nitong pagpasok ng thermal zone? Ito ay palaging sinasabi ng ating Department of Energy na magkaroon ng firm contract ang mga utilities para secured yung power supply for the next 10 years or 15 years para hindi maapektuhan doon sa volatility ng presyo ng power. So mas mahabang kontrata, mas secured yung agreement. Sir, after nitong public hearings na dalawang schedule, ano po yung mga susunod na steps po? After po ng dalawang hearing, schedule ng hearing na ito ay magkakaroon ng pagkakataon ng ERC para i-evaluate yung kabuuan ng supply agreement na ina-apply, at base sa result ng hearing ay makikita nila kung ano yung mga dapat na i-rectify or baguhin kung mayroon man base doon sa pagtansya ng ERC. Sa kalsado po yan, sir, mga ilang companies ang kakontrata ng for Senpelco? Yung current natin ngayon na mag-expire hanggang December ay isang generating plant ang kontrata natin,
Kasi nasa emergency power supply agreement tayo ngayon for a period of 1 year na tatapos sa December ng taong ito. Kaya very significant yung process na ito para before mag-expire yung ating kontrata ay meron ng nakaabang na supply contract at magiging secured yung supply ng power ng mga member consumers ng Sinpelco. Anong company yun, sir, yung magtatapos sa December? Sa ngayon po ay nasa emergency power supply agreement tayo under ng Masinloc Power, under San Miguel Global Corporation. So ito ang San Miguel Global ay siya rin yung operator ng Swal Power Incorporated natin, kasama yung Masinloc Power. So ang kakontrata natin sa ngayon in effect ay ang San Miguel Energy. Yes, sir. Sir, panawagan niyo po ang imbitasyon sa mga consumer members. Iniimbitahan po natin ang mga member consumer owners na kung pwedeng makadalo or maka-join sa virtual hearing na ito para kung may mga concern man or may mga nais itanong, nais maliwanagan patungkol dito sa papasukang kontrata ng Sinpelco sa kanyang power supply ay maliwanagan at pati ang ERC mismo ay makapag-input doon sa ating mga queries. Okay mga kaibigan, yan po si Engineer Corpus. Ulitin ko lang yung dates para naman sa consumer members ng Sinpelco. Yung nasabing online na public hearing ay June 13, araw ng Friday, at June 20, araw ng Friday rin po yun, parehong 2:00 ng hapon mag-uumpisa. Ayan, importante po na marinig ninyo na mga consumer members ang putungkol sa nasabing ERC case, application for the approval of the power supply agreement between Therma Luzon Incorporated and Sinpelco. Okay, alas 5:36 na po at maliwanag na sa labas. Makikita sa... mainit din. Mainit na rin. Mm-mm. Pero ayan, kailangan talaga magdala ng payong na yung mura lang para pag naiwan ay hindi aray. Marami naman na. Yung payong na pang-araw lang talaga dahil kung gamitin nyo pag umulan yon baka isang gamitan lang sira na rin. Okay, oras na po natin mga kaibigan. Alas 5:36. Paalala muna mula sa ating himpilan. Babalik po tayo sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Mga ka-Guanzon, ready na ba kayo sa much bigger and even better Guanzon Festival 2025? Mark your calendars this May 22 to 25 dahil magaganap ang ating kasiyahan at celebration sa The Waltz Convention Center located within the prestigious grounds of the Monarch Hotel, Calasiao, Pangasinan. Ito ay isang ingrandeng pasasalamat para sa ating mga loyal customers ni Guanzon bilang pagdiriwang ng ating 80th anniversary mula pa noong 1945. Discover the latest big bikes and commuter bike motorcycle models from our Big Four, Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki na may pa-test ride pa. Plus, powerful mobile gadgets na may big discounts. Hindi lang yan, dahil magaganap din ang mga pangmalakasang segments, kagaya ng Best Motorcycle Booth Display, Miss Guanzon Bulilit 2025, Miss Guanzon Festival 2025 Biker Babe, at marami pang iba. Dadalo rin ang mga kilalang media, vloggers, artists at celebrities na magbibigay ng dagdag kasiyahan sa ating lahat. Huwag ding palalampasin ang mas pinalaki at pinaraming raffle prizes, giveaways, and daily grand prizes tulad ng motorcycle units, cash prizes, gadgets, at marami pang iba na sa Guanzon Festival lamang matutunghayan. For more details, i-like at i-follow lamang ang aming Facebook at social media pages at Guanzon Group of Companies. We believe in giving thanks to the people. Basta motorsiklo, mobile gadgets, appliances, kay Guanzon tayo. Tara G, at magkita-kita tayo sa selebrasyon ng Guanzon Festival 2025. Ladies and gentlemen,
the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIC. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:40 na sa Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani para Giret. At Susan Valdezia daw, kapag pinag-usapan natin yung 20 pesos na bigas, at although kung meron man, di ka naman makabili kagad dahil sa mga kadiwa centers lang nila ito ino-offer. At saka para sa mga qualified. Qualified, may qualification po. Pero syempre pag ganun, pag pila, meron ding mga nakakalusot na para sa mga senior citizens, PWDs, saka sa mga solo parents lang, tapos kinakailangan pa magdala ka na ID. So pahirapan din talaga yung pagbili nito. Meron pala kahapon sa sa Kadiwa sa Bayan ng Lingayen. So 20 pesos, 20 bigas mo program, first come, first serve basis only, tapos limited stocks lang. So at least yun, first come, first serve. So ibig sabihin open. Oo, pero kailangan kung naubos na, until supply last, limited stocks nga lang. Sabi ko, sayang. Palagi yan sa pag nagkadiwa ang LGU Lingayen, palaging may bigas, although hindi itong 20 pesos, yung mura din na nabibili sa mga kadiwa. Palagi yun, napakaraming sako ng bigas, pero palaging ang alituntunin nila, first come, first serve. At ayan, matitikman na rin nila, naka-experience na sila ng 20 pesos na bigas. Kahapon yan. Well, anyway, kahapon nga po ginanap yung IFEX. Ito yung International Food Expo 2025 sa World Trade Center sa Pasay City. Nagsimula po yan kahapon, magtatapos yan hanggang bukas. 3 days. Pero kahapon, yung selling, ibang ibang hall. Tapos yung puro display lang muna yung hall ABC. Tapos dun sa hall E, dun ka pwedeng makabili. Pero ngayong araw, lahat na pwede nang magbenta pala. So pag first day, yun, talagang display lang talaga. Although meron yung nakabili ako kahapon. Doon sa hall na pinuntahan natin, naman siya, oats. Doon sa selling Hindi, sa booth nila mismo doon sa area natin. Syempre, ikot-ikot, medyo nabusog sa mga sample. Ayan, ako nga rin lahat na yata ng klase ng juice. Tsaka ako naman, lahat na halos klase ng tsokolate. At saka suka. Iniwasan ko mga maasim, matamis. Kailan yung isa napuntahan ko, Albay. Mula sa Albay yung company. Sarap nung mga nila, pagkain. Meron, syempre, pag Albay, hindi mawawala yung yung Bicol Express. Meron pa yung iniwasan ko rin yan. Tatlo yun. Kasi una, yung una, yung santolan ba, yun yung inuulam na ginataan, masarap. Tapos pangalawa yung laing, masarap. Pangatlo yung
Bicol Express, anagasang lamay talagang maanghang. Pero syempre, hindi po maiiwan ang mga produkto naman ng Pangasinan na naka-display doon sa International Food Exhibition. Yan po yung pinag-uusapan po namin. Yung pong Pangasinan, 11 MSMEs, micro, small and medium enterprises ang sumali doon. Pero yan naliwanagan natin kahapon. Kasi nga may tatlong ang bago, although ito parang second year na nila di ba napagsali itong ng probinsya na sa IFEX kasi meron din yung ano yung tawag naman doon, yung mga goods naman yung sa FAME trade naman. fair, international FAME yun, kaya nga FAME, the same venue. So ito naman yung IFEX, second time na nila. So merong tatlong bago, ang Rotico, ito yung Romana Peanut Brittle, at doon ko nakita ang dami pala produkto ng Romana. Oo, sabi ng dami. Hindi pala sa peanut brittle lang. Akala natin, 'di ba? Pag pupunta ka ng Baguio City, hindi mawawala sa pasalubong na bibilhin mo ay ang Romana Peanut Brittle. Ito pala ay produkto mula sa Pangasinan, diyan sa bayan ng Mangaldan. Pwede kayo pumunta dyan. Sabi nga, marami kayong makikita mga produkto. So, meron pala sila din yung, anong tawag doon? Yung parang adobong mani, yung puti, anong tawag doon? Hindi siya peanut brittle lang. Kasi kilala natin siya na peanut brittle lang. At ang maganda dito, sabi nga niya, ang binebenta nilang mani, sinusuporta nila local products. So, yung mga mani dito, locally produced na mga mani, bilang suporta din nila sa mga, money producers naman sa lalawigan ng Pangasinan. Actually, the first time na sumali po ang provincial government ng Pangasinan sa nasabing IFEX last year, isa sa hinahanap din natin yung Romana actually. Dahil produkto nga ng Pangasinan, kaya lang the first time hindi sila nakasali. Pero ito, andun na. Plus, meron pa yung iba na gustong sumali. Siyempre, nag-imbita kasi ang provincial government ng Pangasinan. Kaya lang, dapat kompleto sila sa mga certifications, mga papeles, duly registered sila. Ang dami nilang kailangang i-comply at requirement din yan ng DTI. LDCA Seafoods Processing yung isa. Process bangus saka Anjo Farms. Yung Anjo Farms naririnig na rin San natin Fabian. ito. Ayan, ang mga process bangus. Yun nga, correct ka dyan. Maraming gustong sumali pero kinakailangan din pala isa sa mga siyempre lahat ng mga yan kung gusto mo sumali, nakaano na sila, DTI registered na yung mga yan, nagpuproduce na rin sila kahit paano. Pero ang pinaka-importanting tawag nito, qualification nila, ang tinitignan ng organizer ng Pangasinan, ng organizer na sumasali sa pagpili dito sa IFEX, yung kakayanan, capacity nitong mga MSME na mag-produce kung sakaling may mag-order, kasi nga pang international to, hindi sila bibili ng ng 10 piraso o 12 piraso o 2 box ng bottled bangus or whatever, plus yung maramihan talaga. Ready sila na mag-export. Ibig sabihin, yung kailangan ding mga papeles para sila ay makapag-export. Meron na rin sila or naumpisahan na nilang mag-process. Exactly, yun mismo yun. Ay yung kanilang capacity. So, kahapon, si Ma'am, ano pa ang first name niya, Ma'am Arlene. Hindi, yung the wife ni board member... Yun ang hindi ko maalala. Former board member Von Mark Mendoza. Board member Mendoza. Maria Isabela Mendoza. Siya yung production manager na Rotico Food Product. Ando siya kahapon. Inaabangan niya yung may kausap siya na possible buyer. So yun, kaya talaga inaabangan niya. So nung dumating yun. So swerte, talaga nag-aabang na sila ng yung mga nag-iikot na sila ng mga yung mga dadalhin nga nila for export talaga to. So ang gandang trabaho, ang gandang suporta nito. Tuwang-tuwa ang itong mga MSMEs na to dahil dito lang nangyari yan sa administrasyon po ni Governor Monmon Gico III. Sabi nga nila hindi naman ganun kadali ang makilahok dito sa IFEX syempre, na to. Napakamahal po yan. Kung yung ordinary na consumer fare, yung mga nakikita natin sa mga mall, alam nyo, malaki po yung kanilang participation fee o yung bayad ng kanilang
booth na usually ang size lang ay 3 by 3. Maliit na siguro yung 15,000. Sa mall lang yun ha, na maliit. Imagine nyo kung international trade fair po yan. Bukod sa mga requirements, yung mga papeles, mga dokumento mula sa government agencies na dapat meron sila, yung yung renta para kumuha ng booth o kahit maki-joiner ka kumbaga sa iba pang company, malaki po yun. So, ang overhead na lang nila ay yung kanilang accommodation, sariling accommodation and food. Pero yung participation po sa International Trade Fair ay malaki po yung natitipid nila plus yung malaking exposure po nila sa kanilang sa buyers, possible buyers, hindi lang foreign buyers kundi ganoon na rin yung mga corporate buyers ay napakalaki po. So ang swerte nila, sabi nga nung isa na participant, na kamakailan ay very aggressive itong mag-asawa na to. Actually, mula sila dito sa lungsod ng Dagupan. At saka yung produkto nila ay may bangus at may beef. Sabi nila, ang laki ng pasasalamat nila kay Governor Gico, kay Ma'am Arlene sa DTI, dahil sa exposure nila last year, nakakuha na sila ng mga foreign market. Bukod sa local. Ganun din syempre etong Di Malupig and Gabriel Food Products Training. Alam niyo, napakaganda yung kwento, success story ng mag-asawang to. Umpisa sila sa produkto nilang sugarcane pero ngayon for possible export na yung kanilang produkto at nagpapasalamat nga sila. Last year andun sila sa exposure na to dahil first time nila plus syempre libre pa. Nilibre yon ng provincial government ng Pangasinan dahil nga yung participation fee ay binayaran po yan ng province. Bukod sa itong Di Malupig, yung isa, yung sa bangus, yung in-interview natin, meron silang kakayanan financially, meron silang pangkapital na malaki. Itong Di Malupig naman, nag-umpisa siya nung college siya. Alam nyo yung iba na nagtitinda-tinda sa school ng mga chichacorn, etc. Siya naman dala niya suka. Pero ito, success story po. Plus, syempre, Bernal Bagoong. Pag sinabing Bagoong, syempre, Pangasinan, hinahanap yan, yung Bagoong. At saka yung pinanalunan nila, yung katha. Oo. Syempre, very proud sila na nakuha ang Pangasinan. Hirap pala niyan. Kasi yung sa katabi natin na booth naman, winner din sila, pero by category pala. Yung category nila is snacks. Sabi niya gano'n. Kasi nga nakita nga nila na yung atin na tayo. Yung, yung ng Pangasinan, yung, yung plake ng Pangasinan, nandun nga inaabot. Sabi niya gano'n, yung amin kasi yung plake namin, iniikot daw nung kanyang boss. So, iniikot at ipinagmamalaki din. Oo, kasi siyempre, ano ba yung katha? Katha Awards, organized by the Department of Trade and Industries Center for International Trade Expositions and Missions. Ito yung SITEM. A way to recognize and promote Philippine export products that demonstrate excellence, innovation, and sustainability in design and functions. The awards are presented at major trade fairs like Manila Fame and IFEX Philippines. Ayun. Nung sinabi nga niyang nanalo rin sila, sabi ko, ganun lang pala kadali yung manalo. Kala ko lahat ng booth meron. Tapos ilan ba yung mga nanalo? Tig-isa lang po. Ha? Per category. Per category. So, yun. Yung category natin is, talagang nakikinatin na tayo dyan. Siyempre, yan? Pag sinabi mo Pangasinan sa atin yan. Yung category natin siguro sa process at saka, yun daw tawag nito, yung packaging. Okay. So, yung kausap natin kahapon, mula dun sa winner, mula sa Pangasinan, mula sa Hu Yang Food Corporation, ang product nila ay bangus and chicken karaage, ay kausap natin si Evelyn Ko. Sabi niya, alam nyo, para kang nagdi-defend ng thesis mo. At saka actual cooking, actual presentation, at nasurpresa rin sila nung tinawagan sila, in-inform sila, nakasali sila, contender sila. Doon sa nasabing katha. First time niyang sumali last year sa IFEX through the province of Pangasinan. Tapos ang bilis ng mga pangyayari sa company nila, sa buhay nila. Pero yun nga, yung kinumpare ko kanina, si Di Malupig kasi talagang
hard-earned at lumaki yung kanilang... Si Di Malupig, ito si winner. Hindi, si Di Malupig, ito yung suka mula sa Puso Rubio. Okay, oo nga. Ito si Huyang, both kasi, yung lalaki, yung asawa niya, siya yung taga-Dagupan at meron silang fish ponds at mga negosyante. So, kumbaga, sa pagpapalaki ng kanilang negosyo, mabilis din kasi meron silang available na kapital. Pero importante po doon at grabe yung pasasalamat niya kay Ma'am Arlene, kay Ma'am Nats ng DTI dahil sa pagtutok sa kanila, lalo na nung napili na yung 11. Ako bilib ako kay Ma'am Nats Dalaton. Si pag Oo. Tsaka sabi niya, di ba appointed siya as regional assistant regional director, concurrent as provincial director ng Pangasinan. Sabi niya, hindi ko tatanggapin yun, ang kanto. Kung hindi siya dito mag-opisina. Kasi, hindi lang yun. Kasi kung... hindi niya tinanggap yun. Kasi kung iiwanan niya yung pagiging provincial director, mas marami kasi ako matutulungan pag provincial director ako. Pero pag assistant kasi parang admin na lang. Although promoted ka, although promoted sa posisyon, pero yung gusto wala niya, na. Tama. Yung pagtulong, direkta siya na nakakatulong. Wala na yung action. Sanay na sanay siya sa action woman siya eh. Correct. Tapos biglang magiging sa opisina ka na lang, maghintay ka, di naiingit ka na lang tuwing may event, tuwing merong maganap. Sana ako yun. Isipin niya sana siya yon. Okay, sa mga iba pa rin po natin mga balita, yung mga magsasaka, yung sa Bulinaw, advisory po ng BIFAR, positive pa rin sa red tide ang mga shell foods na makukuha sa bayan ng Bulinaw at saka sa Bani. Matagal ngayon dati sandali lang natatapos din kagad, pero itong hinahanap ko yung yung binabasa kanina galing ito sa DNR at saka sa BIFAR, yung dated May 20, yung Shellfish Bulletin number 12 nila dated May 20, lahat yung nila ginawa nilang pag-test sa coastal waters sa Bulinaw and Anda, Bost of Pangasinan are still positive for paralytic shellfish toxin red tide. Yan. So, yung mga mahilig talagang kumain ng tatabanan ng todo yung mga tahong bago ilabas kasi po may red tide pa rin, hindi pa rin po safe yung pagkain po ng mga shellfishes galing po sa bayan ng Bulinaw at saka sa bayan ng Anda. Yun yung sinasabi natin noon na ilang taon na safe. Ilang taon na malinis ang na hindi na nagkakaroon ng red tide. Red tide. Ayan, bigla na naman. Ito naman. Pero, yun ang tayin lang. Palaging sinasabi rin ng BIFAR sa mga farmers, lalo na ng tahong, hayaan nyo lang dyan. Kasi come the time na magiging negative na at may alam nyo yung itong yung mga tahong at iba pang shellfishes, may paraan sila para malinis yung matanggal yung mga negative sa kanilang mga laman. O diba? Pero come the time na pwede na silang i-harvest, malalaki na nga sila. Sabi, hayaan nyo lang, lalaki yan, mas malaki yung kita nyo, sabi po. Hindi sila malulugi. Kumbaga sa nagpapahinga lang sila. Pinapahinga lang nila yung pinalalaki, parang ganon, para mas lalong kumita yung kanilang mga shellfishes. Ito naman, kapag halimbawa positive na, hindi pa rin nila hindi pa rin nila ito i-harvest. Ilang beses na positive na, negative. Tatlo. Pag negative na, parang 3 beses na testing na negative. Hindi yun ilalaban. Negative na ngayon, pwede na, hindi pa rin. So, another negative, yun, tsaka na nila itutuloy. Okay. Siguro bukas sa sa ibang araw natin iparinig yung interview kay Governor dahil wala ng oras. Wala ng oras tsaka hindi pa naayos. Pero isang linggo na lang, starting Monday, na yan, buwan na ng Hunyo. Tapos malapit na ang start ng pasukan. Busy na po sa mga bilihan ng mga school supplies. Yan naman yung na-miss natin, di ba? Na crowd nung panahon ng pandemic and even after pandemic dahil
halos walang bumibili ng school supplies. Ballpen lang, tsaka papel. Dahil puro modular o kaya online. Pero ngayon, syempre, masaya yung mga negosyante na ang kanilang produkto ay school supplies, bags, uniforms. Dahil, ayan, lumalakas na naman yung kanilang negosyo. It will be back to school by June. Okay. Nawala yung sa mga nagtatanong nga po kung ano yung nangyari sa amin kagabi. Ayan, ito na yung yung aksidente po kagabi. Hindi naman yun yung talaga aksidente yon. Merong isang motorsiklo na nakasalubong namin. Medyo nakainom, hindi naman siya lasing eh. Tinanong niya, lasing siguro yan, sabi nga ganun. Hindi po siya lasing, nakainom. Alata mo pag nakainom eh. Galing daw sa happy, pero galing siya sa trabaho sa Dagupan. Bigla meron dumating na 3 motorsiklo. So, yung 3 motorsiklo na yon, yung isa sa kanila yata yung medyo siguro tingin niya, siguro nagulat eh. Kasi di ba alam mo na yung mga motorsiklo minsan nabibilis. So, sila rin pala nagkakagulatan. Tsaka diba? Malapit doon yung Arenas bypass road na kung saan, di ba palagi nare-report yun, ang dami nagkakarera doon. Yun nga kasi parang mabilis nga. Parang galing sila doon eh. Yun nga kasi parang nagkakarera nga yung dating eh, yung doon sa description nung lalaki. So yung isa parang mabubunggo niya na or whatever, iniwasan niya. So siya na yung nagtumbling yung sasakyan niya. So nagtumbling yung sasakyan niya, tumilapon siya ng konti, itong pasahero, itong driver, eto naman ang parating na kotse, na hindi na rin naman niya naiwasan di siguro. Kasi wala namang may gusto ng aksidente, hindi na rin niya maiwasan na tamaan niya yung motorsiklo, parang parang baseball. May sa term ko man nga apungkit eh. Parang baseball kasi yung lumipad naman yung motorsiklo, tumama naman doon sa sasakyan natin. Sa ilalim ng bumper. Lumusot siya doon. Pero buti na lang yung motorsiklo lang, hindi kasama si driver. Hindi kasama si driver. At least yung motorsiklo lang yun. At ang kagandahan nun, walang gaano nasaktan. Although si driver, nasaktan siya, yung driver ng motorsiklo, nasaktan siya kasi nagsarili na siyang una. So yung mga kamay niya, yun yung may gas lang. So yun po yung aksidente kagabi na sabi natin, buti na lang, hindi election time. Pag election time yun, kasi naalala mo yung si Councilor Dada. Oo. Di ba? Yung ang tagal na tapos biglang iginawa nila ng ginigif siya ng pangalan eh, Councilor Dada Manawis Talapos Reyna. Sakit nun eh, yung hindi mo naman ginusto na ma-aksidente tapos igagawan ka pa ng black propaganda, yun yung title mo. Pero yun po, all is well that ends well, wala naman po nangyari. At saka, yung driver, yung kotse naman, dumiretso siya pero nag-slow down at tumabi. And then bumalik siya, bagamat dumiretso rin. Siguro, ang analysis ko lang, ayaw niyang huminto at lumabas. Ang daming tao eh. Yan yun may usual na fear ng mga drivers na na-involved sa aksidente, lalo na kung sila yung nakabangga. At saka umalis na siguro yung kung saan sa pumunta, baka nag-report na rin. Tapos, tayo rin, actually si driver natin, ikinulong tayo, hindi tayo hindi sinara yung pintuan. Sinara ka mo, hindi tayo pinalabas. Kasi syempre concerned siya doon sa unang pumasok sa isip niya yung sasakyan doon sa yung motor na nasa ilalim ng bumper niya. Hindi ko siya nakitang bumaba eh. Bumaba silang dalawa doon sa pintuan ng driver. Kaya pala tapos nakita ko parang kamukha ng driver yung nasa baba. Nag-inspect doon sa sa ibaba, sabi ko. Yun yung yung funny part lang. Yan yung news. Nanggagalaiti yung mga reporter at mga vlogger, hindi sila makalabas. Tapos, ang pa rito kamo, may nakakuha sa inyo, wala. Ang daming vlogger, nandun sila. Hindi, kasi ang bilis din. True, yan. Kasi yung narinig ko pa yung driver ni Tanla may nagsasalita, ayun na, vlog kanto lang. Pero vlog na tayo sa oras. So, wala na po. Wala na po kami sapat na oras. Tabayan na po ninyo, susunod agad, early in the morning. Makakasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa